mga deceiving spirit, may mga pandaraya. Sinasabi ito ng Diyos sa iyo ngayon para maging matagumpay ka, to overcome. Kaya ina-expose ito para ma-overcome natin itong mga deception sa buhay natin. Akala natin okay lang kasi ang takbo ng buhay natin, kasi masaya naman tayo, buhay tayo, pero dapat malaman natin, may mga deception na dapat mapagtagumpayan natin, ma-overcome natin. Amen po. Okay, sabi po ng text natin, nalalaman kong ginagawa mo ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtsatsaga. Katapatan, paglilingkod, pag-ibig, pagtsatsaga. Kayo po, matyaga kayo. Yung iba, matyaga ngang umaawit dito, naggigitara, nagpa-practice pa nga. Yung tanghalian, nalilipasan ka na nga ng tanghalian. Kayo, namamasahe pa yung iba, malalayo, bumibiyahe pa para pumunta dito. Pero, hindi po sapat yun. Dapat maging maingat ka, baka merong panlilinlang. Baka napapayagan mo si Jezebel. Amen? Na ikaw ay madaya, ikaw ay madeceive. Amen po? Kung sa panahon ngayon, ay tingin mo ay okay na okay ka pa, pero bantayan mo, baka may deception. Amen? Sabagat sila po, ang church sa Thyatira, ay nalaman ng Diyos ang kanilang pag-ibig, ang pagtsatsaga, ang katapatan. Nandun po ang kanilang katapatan. Alam ng Diyos ang ginagawa ng iglesia, ng churches, ng pastor, ng leaders, ng mga members, supporters, and tithers. Alam ng Diyos yung mga ginagawa natin, yung katapatan natin. Pero, meron siyang paalala. Dito po sa church ng Thyatira ay merong na-deceive. Pinayagan po si Jezebel na malinlang ang mga lingkod ng Diyos. Amen? Si Jezebel ay nagpapanggap na propeta. Nagsasalita siya, pinapaniwalaan siya ng mga tao, pero nangyayari nga yung kanyang sinasabi, kaya lang, walang bunga. Amen po? Hindi man natin masasabing yung Jezebel ay literal na tao, pero spirit po yan na pumupunta sa mga church ngayon. Amen? Na pwedeng bulungan ka, sabihan ka, no po? Pero malayo naman sa kalooban ng Panginoon. Kaya ito po ay paalala sa iyo kapatid. Baka andyan na ang deception, kailangan pagtagumpayan mo yan.